Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso. Ayan, magandang umaga, Southern Luzon. Magandang buhay, lalawigan ng Batangas. At siyempre, bagong araw, bagong simula, at siyempre, bagong pag-asa. Kami po ang inyong mga katuwang sa pagbabalita. Handang sumama sa inyong biyahe ngayong umaga saan man panig ng lalawigan. Siyempre, sa Radyo Man o online, kami po ang inyong makakasama dito lamang sa opisyal na pangradyo na programang pangradyo ng pamahalaan panlalawigan, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, Jane. Magandang umaga, Kuya Eds, at sa lahat po ng ating mga kabiyahe ngayong araw ng Huwebes. And syempre, muli na naman po ninyo kami makakasama. Ang tambalang hatid ay sigla at serbisyo, good vibes at good news sa Barte at Ilarmo Ilagan para sa inyong Thursday morning ride ng Biyaheng Kapitolyo. And of course, we are broadcasting live via Facebook live streaming sa ating Batangas PIO Facebook page mula po dito sa PIO Media Center sa Kapitolyo. At sa bayan na rin nga po tayong napapakinggan ngayon sa himpilang Infinite Radio 102.3 FM at Radyo natin 105.5 FM Padre Garcia. Ayan, kasamang Jane, babatiin na natin ang mga taga-Lipa at mga Yes. taga-Padre Garcia na nakikinig sa atin ngayong umaga. At para simulan ang ating pagbiyahe ngayong umaga, syempre, nakasanayan po natin na dapat lagi lahat ng mahalaga at importanteng gawain sa bayan ay dapat ihihingi natin Yes. ng paggabay at patnubay sa ating poong may kapala. At yan ay ihahatid ng ating kasama ang ating prayer warrior for today. Walang iba, Miss Almira Elaine. Panginoong Diyos na mapagmahal at makapangyarihan, ibigay mo po sa amin ang iyong gabay at pagtatanggol sa bawat araw na aming hinaharap. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, sakuna at masamang balak ng kaaway. Balutin mo kami ng iyong banal na presensya at ipagtanggol sa laban sa karamdaman, sa panganib sa daan, at sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Naway maging matatag ang aming pananampalataya at maging ligtas ang bawat hakbang na aming gagawin. Ingatan mo ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay, sa aming pagtatrabaho, paglalakbay at pagtulog sa gabi. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming sandigan at ang aming tagapagtanggol. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay ng buong puso at tiwala sa iyong mga pangako. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Talino at puso. Amen, amen, Almira. Ayan, maraming salamat sa iyo. Tuloy-tuloy na po ang ating pagpasada ngayong araw ng Thursday, October 30, 2025. Last Thursday of October, mga kabiyahe, talagang kaibilis naman nga ng panahon. Pamaya pa'y November na agad, Kuya Eds. Bilis. Yan, kaya naman muli po ninyo kaming samahan sa ating programa, ang Biyaheng Kapitolyo, para sa paghahatid ng mga haganapang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at sa ating bansa.
At syempre, kasama na rin dyan ang ilan nating mga kwentuhan. Hindi mawawala yan kasamang Jane. At Yes. ilang mga talakayanan nakalaan sa public service. Maging ang inyong mga panawagan at pagbati. Kaya naman, magandang umaga sa ating ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. At pagbati na rin ng magandang umaga sa ating mga kasamahan dito. Syempre, sa Batangas Provincial Information Office. At sa lahat po ng kawanihan ng pamahalaang panlalawigan na ninilbihan ngayong araw para sa mga Batanggenyo. At syempre po, binabati na rin po natin ang mga kasamahan natin dyan sa ating sangguniang panlalawigan. Samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe ni kasamang Jane. Muli, ito po ang inyong mga lingkod. Muli, ako po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, at atin muna nga pong batiin ang mga suki nating tagapagsubaybay ngayong umaga. Kaya naman magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama na nakatutok po ngayon sa ating Biyaheng Kapitolyo. At gayon din, binabati nga po natin ang ating mga partner radio stations, ang Infinite Radio 102.3 FM at ang radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. At syempre po, para po sa ating mga nakatutok ngayon sa ating live streaming via Facebook, Batangas PIO Facebook page. Pinabati po natin ng magandang umaga. Siyempre, nandyan po si Gerard Season, si Tito Roger Aguirre, nandyan din po si Cashal Cacantos, si Froilan Salcedo Jr., kay Ma'am Crystal Cabello. Ayan, happy Thursday po sa inyong lahat. Siyempre po, nakatutok din po dyan ang aking pong mommy at daddy na nandyan po ngayon sa bahay. Ingat po kayo dyan, mommy and daddy. Chill lang po kayo dyan. Sa aking pong kapatid at sa aking pinsan na nakatutok din, walang pasok. Sana enjoy nyo ang inyong sem break. At sa lahat po ng mga nakatutok pa po sa atin ngayon, ay magandang umaga po. At patuloy lang po kayong tumutok sa amin sa atin po, para po sa ating mga topic ngayong umaga. Ayan, at syempre nga po, bukod po sa ating mga pagbati, ang ating pong announcement, una na po ang ating pong power interruption. Mula po sa Battle Act 1, magkakaroon po ng scheduled power interruption ngayong pong umaga. Simula po alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang maisagawa ang paglipat po o pagpapalit ng poste. Ang mga apektado pong lugar ay ang ilang barangay po sa Lemery, ang Dayapan, Masalisi, Payapa Ibaba, bahagi po ng San Isidro Ibaba, Mahabang Dahilig, Payapa Ilaya, San Isidro Itaas, bahagi po ng Mataas na Bayan, Mahayahay, Niyogan, Talaga at Mayasang. Sa lungsod naman po ng Kalaka ay ang Bambang, Bisaya, Tamayo at bahagi po ng Baklas, Niyugan, Lumbang na Bata sa Sitio Imos at Matipok, Sitio Estampa at Sitio Jesus. Sa munisipalidad naman po ng Agoncillo, apektado po ang Barigon, bahagi po ng Balibinwang at Sitio Lucas. Sa munisipalidad naman po ng Laurel, apektado naman po ang Sitio Pugahanan at Barangay San Gregorio. Pinapayuhan po ang lahat ng mga residente na nabanggit po sa lugar na ito na maghanda para po sa pansamantalang pagkawala ng kuryente. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At bukod nga po dyan, para po makatulong sa pagpapagaan po ng ating traffic, inaasahan po ang pagdami ng biyahe sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Makakatipid po sa enerhiya at mabigyan ng sapat na oras ang CSC officials and employees na maghanda para sa All Saints Day and All Souls Day. Magkakaroon po ng half-day work suspension. Ngayon pong araw, ang CSC Regional Office 4 at mga field offices po nito. Simula po yan ng 1 o'clock p.m. Ang clients po and scheduled transactions po ng 1 p.m. onwards ay will be accommodated and served po ulit ng November 3 to 6, 2025. For more information and guidance po, maaari po ninyong tingnan ang naka-flash po sa inyong screen o bumisita po sa CSC Regional Office 4 Facebook page. At syempre po,
Ginaganap po din ngayong araw ang ating pong VSR Community Food Market sa Provincial Dream Zone, Capital Compound, Batangas City. Tampok po dito ang iba't ibang Batangueña delicacies at mga sariwang gulay, prutas at karne po mula po sa ating mga lokal na magsasaka at mga negosyante sa iba't ibang bayan po ng Batangas. Suportahan po natin ang mga lokal na produkto upang higit pang mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga kababayang Batanggenyo. Yun lamang po. Ayun, maraming salamat sa iyo. Kasama ang Almira sa mga nagtatanong. Kanina pa ako tinatanong. So, ayan na, malinaw na malinaw. CSC lang. CSC, lang. Regional Field Office 4. So, yung Yun mga, lang yung half day. Yun yung mga nasa malayo. Yung mga Yes. uuwi. Kumbaga nasa Maynila ka, uuwi ka ng iyong probinsya. Pero pag nasa probinsya ka na, Whole day tayo. Whole day, work. whole day as of now. Yes, no? as of now. Ang iba dyan na mag-asa. So, Maumaasa sila. Kasi may mga uuwi pa ata ng ikaw ba, ibang uuwi ka ba ng Tingloy. Tingloy? Dito lang kami sa Balagtas. Ayun. So, lahat Pero kahit dito, alam kong traffic pa rin talaga. Oo. Always naman. At Always. napabalita nga kahapon na itong mga biyahe natin sa Batangas Port ay medyo humahaba na ang pila sa mga roro dahil sa pagdagsanga ng mga uuwi sa kanilang mga lalawigan, lalo na dito sa mga bandang Mimaropa. Yes. At sa ngayong unang linggo ng papalapit na Nobyembre, syempre ang lahat po ay naghahanda upang gunitain ang undas o ang araw ng mga yumao nating mahal sa buhay. Isang napakahalagang tradisyon sa ating mga Pilipino at sa panahong ito kasamang Jane, sama-sama nating inaalala, ipinagdadasal at pinaparangalan ang mga mahal nating sumakabilang buhay. Hindi lamang ito araw ng pagdalaw sa sementeryo, kundi isang pagkakataon din para ang bawat pamilya ay magsama-sama, magbahagi ng mga alaala at magbalik tanaw sa mga aral at pagmamahal na iniwan sa atin ng mga yumao nating mahal sa buhay. Ang liwanag ng kandila, ang samyo ng mga bulaklak, at ang taimtim na pananalangin ay nagsisilbing paalaala na walang hanggang koneksyon natin sa kanila kahit sila ay wala na sa ating piling. Yan. At sa mga oras na ito, muling mararamdaman natin ang diwa ng pagkakaisa at pananampalataya. Habang ang iba ay bumibiyahe, pauwi sa kanilang mga bayan, ang iba naman ay nag-aayos na ng mga puntod, naglilinis at naghahanda ng mga alay bilang pagpapakita ng paggalang at pagmamahala. At bilang paghahanda sa paggunita ng undas, inaasahan na naman ang pagdagsa ng libo-libong mamamayan sa iba't ibang sementeryo sa ating lalawigan. Kaya naman paalala lamang po na ating sundin ang mga itinakdang panuntunan at gabay upang masiguro ang isang maayos, mapayapa at ligtas na paggunita ng undas ngayong taon. Ayan, at nandito nga po ang mga paalala sa paggunita po ng undas. Una na nga po dyan, ang panatilihin ang kalinisan. Magdala po ng sariling garbage bag at iwasang iwan ang mga kalat sa sementeryo. Tulong-tulong po tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan po ng ating kapaligiran. Siyempre po, madami po tayong magkakapamilya. May iba po ay nagsasama-sama na magkikita-kita para po dumayo po at bumisita po sa kanilang mga namayapang mga mahal sa buhay, ay atin naman pong panatilihin ang kalinisan po ng ating pong sementeryo. Sunod nga po dyan ay iwasan po ang mga ipinagbabawal. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala po ng alak, baril, patalim at malalakas na sound system sa loob ng sementeryo. Ang undas po ay panahon ng pagninilay at pag-aalala. Pag-alala, hindi ng kasiyahan o gulo. Siyempre po, makikita-kita po tayo, ay hindi po natin maiwasan magsaya. Pero as much as possible po, ay mas maganda po na tayo po ay magkwentuhan. Yun na lamang po ang ating pagtuunan ng ating bonding. Yes, at nakakapag-alala rin naman, Almira, kung sila ay magdadala ng mga patalim at mga Oo. pinagbabawal na gamit Bakit sa naman loob. kailangan magdala ng patalim, Yes. no? Opo. At kung talagang hindi maiwasan ang gustong bumarik, at alam mo naman, mga Batanggenyo, di ba? Oo. Talaga naman yan. Likas. Barako. Yes. Pwede naman gawin yan. Iti pag-uwi nyo na lang Pag-uwi. sa bahay. Siguro Oo. dahil nga naman daw ay namiss ang isa't isa, kaya Oo. Ayan. bonding
bonding. Oo. Pero huwag po tayong mag-inom sa Oo. sementeryo. Ang ating alay po ay isang panalangin. Ano? At magkaroon ng pagninilay o tawag dito, alalahanin ng mga magandang Yes. alaala ng ating mga namayapang mahal sa Tama. buhay. Ano? Baka kasi, di ba, pag nandun nag-inom, biglang maungkat yung mga, Oo, mga family magagalit-galit issues. pa. Naku po. Oo. Oo, ayan. Siyempre, reunion di ba? Oo. Papakilala ka. Ito na nga pala si Jane. Ay, kamusta Jane? Oh. Uy, alam mo, Hanggang lumalim na lumalim. Napikunat lahat. Ayan. Ayun. At speaking po of pag-alala, mag-ingat po sa matataong lugar. Magbantayan po ang inyong mga anak at matatandang kasama. Iwasan po ang pagsusuot ng mamahaling alahas o magdala ng malaking halaga ng pera upang makaiwas sa panganib. Siyempre po ay may mga bata po tayong sinasama Oo. minsan. Pero as much as possible po ay atin na pong iwasan na isama ang mga kids para po kumbaga po ay ang ating pong pagbaband ay hindi na sa pag-alala. Oo. Opo. Siyempre, ano din observe yung proper hygiene at social distancing. Alam niyo naman, di ba? Matao ngayon. Yes. At So, lalo't yun. uso pa rin nga ang trangkaso. Yes. Iwasan na natin. Influenza-like illness o ili. Yes. Ayun. So, maaari magdala ng face mask. mask. Opo. At saka po yung pagsusuot po ng mga alahas at pagdala ng extra pera para hindi na din po pukaw sa mga magnanakaw. ganyan Oo. po. Sa pagdami ng tao, hindi mo na alam na nakakahalubilo mo na pala ang ilan sa mga Opo. talagang nagnanakaw. May iba Ayun, pong- ingat-ingat. Oh, baka masalisihan tayo no? Tama. Mhm. Ayan, sunod ay planuhin ng biyahe. Inaasahan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga malalapit sa sementeryo o sa sementeryo, kaya makabubuting maagang bumiyahe. Sundin ang mga traffic enforcers at iwasan ang mga bawal na paradahan upang maging maayos ang daloy ng sasakyan. Simula kahapon traffic na eh. So for Oo. sure ngayong 30 ay may ilan nang bumibisita at Oo. bibisita. Dito sabi ay makakabuti daw na maagang bumiyahe. May ilan namang mas pinipili ay sa hapon. Oo, dito lang sa ating kabilang bakod, no? Malapit tayo sa Yes. sementeryo. Nakikita natin yung kahabaan ng kalsada ngayon medyo marami nang nag-aalok ng bulaklak, kandila, at may mga ilan nang umuuna na Yes. na dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. At syempre, kasamang Jane, maghanda sa panahon. Yan na nga. Tama, maghanda sa panahon lalo't talagang paghapon dito sa Batangas City Umulan. ay umuulan. Yan, dalhin ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, payong, pamaypay at gamot. Kung may Yeah. mga maintenance kayo. Yes, maging handa sa posibleng init ng panahon o biglaang pag-ulan. Ayan, talagang kahapon ay binigla tayo. Talagang kaganda ng Oo. sikat ng araw ay biglang Pagbukas umulan. ko ng pinto, anugat yun ay dagasana ang tubig. Ayan. Pero tumila rin naman, Yes. umulit uli nung gabi. Kaya nga. Almira, ano pa? Ayun po, makipag-ugnayan po sa otoridad. Kung may mga nawawala, hindi pamilyar na sitwasyon o emergency, huwag po tayo mag-atubiling lumapit po sa ating mga pulis, tanod o sa mga nakatalagang first aid responders sa sementeryo. Siyempre po kung wala po tayong dalang mga medicine, pwede po tayo lumapit po sa ating mga first aid responders para po tayo po mabigyan ng first aid. Yes. At syempre po, bukod po dyan ay alalahanin ang tunay na diwa ng Ondas. Ang Ondas ay hindi lamang tungkol po sa pagdalaw sa puntod, kundi isang pagkakataon upang ipagdasal ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay at magpasalamat sa biyayang patuloy nating natatanggap. Ayan, so ang maganda rito, dito sa Batangas, no, talaga namang payapa ang paggunita. Ano, at yun nga lamang, syempre dapat maging listo, alerto, handa. Kasi iba na yung panahon, di ba? Medyo masiskip na ang ating mga sementeryo. So, iwasan natin na makipagsiksikan hanggat maaari. So, ang iba, ngayon pa lang dumadalaw na. Yes. At may mga ilang first aid responders at mga ilang barangay tanod na siguro mamaya o bukas ay naghahanda na almost 24 hours sila nagbabantay. Oo, hanggat Kaya maaari ingat-ingat kapag po. kasamang Jane, kapag alam Yes. natin yung lugar na ating
sementeryo ay masikip, ang ginagawa namin nagana na lang kami. Naglalakad na lang kasi malapit lang naman o kaya nagta-tricycle na lang, baba na lang doon sa drop-off point, lakad. Kasi hirap-hirap din naman nga makahanap ng parking. Hirap ng parking. At yung iba naman na talaga naman yung medyo makukulit ay talagang park sa hindi dapat pag-parking. Lalo na yung kung may mga kasama kayong senior citizen, Yes. alalahanin nyo rin ang kanilang kalagayan, At hanggat maaari ay agahan. Yes. Ayun. At sana itong darating na Biyernes at Sabado ay biyayaan tayo ng Yes. fair weather. Yes, Ayan. amen. At bukod nga po dyan, magdala po ng mahabang patience Yes. sa atin Huwag po tayong iinit ang ulo. Talagang Opo. ganyan po no? Yes, just to be kind po lagi. At tayo po'y pare-pareho din pong may pinagdadaanan. At yung mga yung mga bata nating kasama, naku. Kung isasama, talagang gustong isama ay dapat ay handa at alagaan. Hindi yung pabayan. Ako makipaglaro kung kani-kanino na basta at kung ngayon naman kung may ano man. mga wala pang isang taon o isang Yes. taon pababa, maaari siguro wag na nating isama. Lalo't ang panahon ay hindi tiyak kung maaraw ba or talagang uulan agad. Siksikan, alam naman Yes. natin. Diba? So, yun lamang po. At syempre, baon ng tubig, gamot, kung kailangan nyong inumin. Siyempre, dun sa mga babiyahe ngayon, mag-ingat po kayo. At kung kayo po ay magdadala ng inyong mga sasakyan, hindi lamang po ang ating mga sarili ang ihanda o hindi lamang ang mga sasakyan natin ang ihanda. Ihanda rin po ang ating sarili. Lalo na kung medyo malayo-layo ho at talagang sigurado ay ang traffic ay kainaman. Sabi nga, at lalo na dun sa mga uuwi ng probinsya. At sa mga luluwas naman o kaya pupunta sa norte. So magbaon po ng mahabang pasensya at chill lang sa pagmamaneho. Huwag po tayong magmadali. Sa paggunita po natin ng undas ngayong 2025, nawa po madama natin ang tunay na diwa ng pagkakaisa, pananampalataya at pag-ibig sa pamilya. Habang pinapalitan ng liwanag ng mga kandila ang dilim sa gabi, naway magsilbi itong alaala na ang ating mga mahal sa buhay ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating mga puso. Huwag din nating kalimutan na sa bawat pag-alay ng dasal, sa bawat kandilang sinisindihan, at bawat bulaklak na inihahandog, naroon ang ating paggalang, pasasalamat, at pagmamahal na hindi kumukupas. Maging halimbawa tayo ng disiplina, malasakit at paggalang sa kapwa. Iwasan natin ang anumang gawain na makakasira sa katahimikan o kalinisan ng mga sementeryo na ating pupuntahan. Sa halip, ipakita natin ang pagiging tunay na Batanggenyo, magalang, disiplinado at may malasakit sa kapaligiran. Sama-sama nating panatilihing ligtas, maayos at payapa ang ating mga sementeryo at pampublikong lugar sa paggunita ng undas. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, tiyak na magiging makabuluhan at mapayapa ang pagdiriwang na ito. Muli mga kabiyahe, mag-ingat po tayong lahat. Dalhin natin ang diwa ng pagmamahal at paggalang saan man tayo magpunta. At ang oras po natin, 9:57 po sa buong kapuluan. At alamin po natin ang magiging lagay ng ating panahon. Ano ba? Patuloy bang uulan pag dapit hapon? At atin pong alamin at ihatid po yan ang ating mga kasama mula sa PDRRMO. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito?
Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, magandang umagang muli at bago tayo magpatuloy kasamang Jane, batiin ko muna yung mga nagpapahatid ng kanilang pagbati ngayong umaga sa ating mga kabiyahe. Mr. Archie Paral, good morning po daw sa ating mga kasama sa biyaheng Kapitolyo. Siyempre, babatiin natin ang ating kaibigan, walang iba, ang ating resident host dito sa Pamalang Panlalawigan, DJ Jaja, how's you? Good morning, Good morning. sa iyong mga kasama dyan. At hope to see you again at makasama na rito sa ating biyaheng Kapitolyo. Siyempre kay Ma'am Nenet Ona, magandang umaga po. God bless po sa inyong lahat and keep safe mga Batanggenyo. Ay. Ayan. Sir Eds, may nagpapabati din po sa akin. Nung may bumisita po sa akin dito nung isang araw. Si Kuya Rib po ay nagpapabati. Good morning, Magtampo. Kuya Hello, Kuya Rib. At Good morning, good morning. Si Rib at si na nanonood po sa amin. ang best tandem dito sa Kapitolyo, si Mr. Rib at si Miss Eliza. Ano kaya? At sa mga kasama natin dyan sa PSWDO, kung kayo po ay nanonood, magandang Hello umaga po po sa inyong lahat. Gandang umaga at ingat tayong lahat sa ating work. Ayan, at Yun. ngayon nga pong araw at kaninang umaga ay nagdiriwang po ang Kapitolyo. Medyo na late, no, dapat ito ay Setyembre. Pero ngayon po ay siyempre hindi pwedeng hindi i-celebrate. Yes. Huli man daw ay ihahabol din natin ngayong araw na ito. Nagdiriwang po ang Kapitolyo ng World Rabies Day sa ngayong araw at muling binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon at kamalayan tungkol po sa rabies. Isa pong sakit na patuloy na banta sa kalusugan ng tao at hayop, ngunit lubos rin namang maiiwasan sa pamamagitan po ng edukasyon, bakuna at tamang pag-aalaga. Sa pangunguna po ng Office of the Provincial Veterinarian, layunin po ng pagdiriwang na ito na himukin ang lahat na makiisa tungo sa isang rabies-free community. Mahalaga ang kamalayan tungkol sa rabies dahil ito ay isang nakamamatay ngunit ganap na naiiwasang sakit dulot ng isang virus na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat o laway ng hayop na may impeksyon. Partikular na po rito ang tinatawag nating man's best friend, ang alaga nating aso. At sa kabila ng pagiging lubhang delikado ng sakit na ito, posible itong mapigilan kung maaagapan sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mabilis na aksyon at wastong pangangalaga. Yan, ang edukasyon at tamang impormasyon ay nagbibigay kapangyarihan sa bawat isa
na agad kumilos kapag nakagat o nakalmot ng ating mga alagang hayop. Kabilang dito ang maayos na paghuhugas ng sugat gamit ang sabon at dumadaloy na tubig sa loob ng 15 minutes at agad na pagpapatingin sa pinakamalapit na health center o ospital upang mabigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP. Isang serya ng bakuna na halos 100% na effective o epektibo sa pagpigil ng pagkamatay sanhi ng rabies kung ito ay naibigay sa tamang oras. Higit pa rito, ang kamalayan tungkol sa rabies ay nagsusulong din ng aktibong pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop, lalo na sa regular na pagpapabakuna ng mga aso at pusa laban sa rabies. Sa ganitong paraan, napipigilan ang pagkalat ng sakit mula sa pinagmumula nito. Mahalaga rin ang pakikilahok ng komunidad sa mga programa tulad ng mass animal vaccination, information drives at pagsasanay para sa mga pet owners upang masiguro ang kaligtasan ng buong komunidad. Bukod dito, dapat ding maunawaan ng publiko kung paano maiwasan ang pagkakalantad sa mga hayop sa kalikasan gaya ng mga ligaw o mailap na hayop na maaring taglay ang virus. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maagap na pagkilos at pagtutulungan ng lahat, maaari nating makamit ang isang mundo kung saan ligtas ang tao, hayop at kapaligiran mula sa rabies. At kaugnay nga niyan, kasamang Jane, ginanap ngayong araw dito sa Dream Zone ang taunang Dog Fun Match, isa sa mga highlight ng ating pagdiriwang. Bukod sa masayang kompetisyon ng ating mga pets, tampok din on the spot poster making mula naman sa mga kasama natin at ating education partners mula sa DepEd. Sa pagkakataong ito ay pinapangaralan din ng mga individual, grupo at mga bayan o lungsod na nagpakita na natatanging dedikasyon sa pagpapatupad ng mga programa kontra sa rabies. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang pakikipag-ugnayan at kooperasyon ng mga kalahok at higit sa lahat, mapataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa rabies at epekto nito at mga paraan na iwasan at pagkontrol nito. At kanina nga, nakakapanayam natin sina Dr. Romel Marasigan ng Provincial Veterinarian Department Head ng ating ProVet. At heto po, pakinggan natin ang ilan sa kanyang mga ibinahaging impormasyon. Magandang araw po mga kabiyahe at nandito nga po tayo ngayon sa Provincial Dream Zone kung saan nga po ginaganap ang World Rabies Day Celebration na may temang You, Me, and Community. Kasalukuyan nga po ginaganap po ang ating dog walk at meron pa pong mga programa katulad na nga lang po ng poster making at marami pa pong iba. Magkakaroon din po ng awarding of LGUs na magiging highlight daw po ngayong araw. At syempre po, meron din po tayo mga veterinary services po tulad na nga lang po ng mga kapartner po natin sa atin pong lalawigan. Ayun. Ako po si Julie Ann Ferrer. This is my kids po, Yuan and Eunice. And this is our pet po, si Windy Miel Ferrer. Siya po ay Pomeranian teacup. Actually, 3 months pa lang si Windy. May ninang, nag-work siya sa anti-rabies section. Actually, first time namin magka-puppy na pet. Pero may mga cats kami. So, payo ko lang siguro maging patient tayo sa pag-aalaga sa kanila kasi talagang sila, kumbaga delicate. Minsan katulad nito si Windy, sobrang liit niya. So, yung care, yung love, kailangan din talagang maibigay sa kanila. Sa cats kasi masyadong clingy sa amin yung cats namin. And meron talaga silang time for self-time, ganon. Kumbaga, sariling oras nila. And then ito, si Windy, napansin namin sa kanya, every time kami, wag-walk, kasunod namin siya. So, lagi siyang kasunod. Mas, oo. Actually, na naalaman ko yung na may ganito, natuwa ako kasi sabi ko, experience namin kasi first time namin mag-join. So, parang yung awareness ba about sa mga rabies, about sa needs ng mga pets, nakakatuwa na may mga ganitong programs. Good morning, ako si Dr. Lorely Austria ng Provincial Veterinary Office. So ngayong araw na to, pinagdiriwang po natin yung ating World Rabies Day Celebration na may theme po na Act Now,
you, me, and community. So layunin po ng ganitong event na mas mapalawig pa po yung ating advocacy ng responsible pet ownership, and syempre po atin pong mapalaganap sa atin pong mga kababayan yung ating pong pagpapatupad ng Rabies Act. Yan. So dito po ngayong araw na to magkakaroon po tayo ng iba't ibang activities. Unang-una na po dyan yung ating dog show. Yan. Meron din po tayong on-the-spot poster making contest, yung atin pong mga students, ang ating participants ngayon. And syempre po yung isa sa mga highlights po ngayon, yung ating pagre-recognize ng ating mga best performing LGUs and best performing ABTCs. So sa ating programa pong ito, sa pagpapatupad ng Rabies Implementation Program, katuwang po natin dyan, syempre ang ating pong Health Office, yan, ang ating pong PIO, ang ating pong mga kasamahan sa DILG, DepEd, sa regional offices ng DOH and Department of Agriculture, ang ating pong mga kasama sa kapulisan, yan, kasama po natin dyan, ang ating pong taga-PGNRO, yan, and ang ating pong mga NGOs po and mga private na mga groups like po ng ating PVMA Batangas, yan, kasama po natin. And syempre yung asosasyon din po ng mga doktor dito sa Batangas. So marami pa po tayong gagawin. Ano po, ito ay isa lamang po sa pasimula para mas mapalawig pa po natin ang kaalaman para po sa kung gaano nakakaapekto ang rabies at kung gaano po kahalaga na makontrol po ito. So sa atin pong mga mamamayan, sa atin pong mga kababayan, hinihimok po namin kayo, ano po, naalagaan mabuti ang ating pong mga pets, aso man po yan o pusa, paturukan taon-taon ng anti-rabies, and alagaan po natin ang ating sarili. Ano po, atin pong laging tatandaan, wala pong asong gala kung walang taong pabaya. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay ipinagdiriwang natin ang World Rabies Day. Bagaman at tayo ay hindi nakasunod sa tinakdang petsa na September 28, pero ginagawa pa rin natin ito upang mapalawak natin ang impormasyon, mapakalat ang ating kalaman tungkol sa Rabies Control Program. And of course, pinopromote natin dito ang responsible pet ownership sa ating mga mag-aalaga ng hayop. So, ang ating tema ngayon sa World Rabies Day Celebration, Act Now, You, Me, Community. So, napakaganda ng ating tema sapagkat in-specify nito kung ano yung role ng bawat isa sa atin. So, you or ikaw, yung mga role na dapat mong gawin, katulad ng pagpapakalat ng mga impormasyon, sarili mo mismo ang magpapakita na ikaw ay sumusunod sa ini-implement ng gobyerno na Rabies Control Program. At kami naman, kami yung magpapalaganap ng impormasyon, magsasagawa ng vaccination control program, at iba pang information dissemination. At ang kabuuan ng community ay kailangan ng suporta, lalo na sa pagsasagawa ng mga campaign tulad ng vaccination, information campaign, at iba pang mga related programs na nakapaloob sa Rabies Control Program. So sinasabi nga, ang rabies ay 100% fatal, pero 100% preventable. Magagawa lamang yan sa pagsasama-sama ng komunidad. At ang ating pong palalawigang pamahalaan sa pamumuno ng ating butihin at minamahal na Governor Vilma Santos Recto ay buo ang suporta, lubos na sumusuporta sa pagsasagawa ng Rabies Control Program sa ating lalawigan sapagkat ang kanyang prioridad, of course, sa ating Hearts Program ay ang health ng bawat mamamayang Batanggenyo. Thank you po. Ayan mga ka-pet lovers, narinig po natin mismo mula po sa ating provincial veterinarian na si Doc Romel at sa atin po mga fur parents kung gaano po kahalaga ang tamang pagbabakuna at pangangalaga sa ating mga alaga. Sana po ay patuloy tayong makaisa sa kampanya laban sa rabies dahil kapag alaga'y bakunado, pamilya ay protektado. Mula po dito sa Provincial Dream Zone at dito po sa Kapitolyo, mula po sa Biyaheng Kapitolyo, ako po si Almira Baler, nag-uulat. Ayan, at siguro sa mga oras na ito, nagkakaroon na ng mga awarding. No? Awardings. Subukan ko pong muling bumalik dyan
At tayo po, ang inyo pong lingkod ay kasama sa Rabies Technical Working Committee. Yun. At ako'y nag-excuse nga. Kasi nga, meron tayong biyaheng Kapitolyo ngayong araw. Pero susubukan kong humabol. At kung binabati mo na, congratulations sa mga per parents na mananalo sa mga kategorya ng Dog Fan Match. At dun sa mga LGU na pararangalan sa Best Implementor ng Anti-Rabies Program ng kanilang mga bayan. Kuya Eds, gusto ko lang din pasalamatan si Miss Julie Ann, ayan, thank you. At naki-cooperate naman sa atin. Thank you so much po. At sa lahat ng fur parents. At syempre, ang ating kasama dati sa Kapitolyo, ang ngayon ay councilor ng lungsod ng Batangas, si dating bukal at ngayon ay konsehal Bart Blanco. Anong pangalan ng kanyang tinan mo, hindi na agad niya tanda. And I think Kuya Eds, he's always present sa fun natin dito. Ang galing. Ang cute nung lalo Hindi na po ako nakapagtanong ng pangalan. Nagpa-picture na po ako agad kasi ang laki ng dog. Sa lahat ng per parents, Ikaw ba Kuya Eds, do you have pets at home ba? Yes. Ako po ay isa ring per parent. Meron po kaming isang aso, si Bip Bip. Si Bip? Beagle po siya. Yun. At 3 cats. Ayan. And I was before, pero talagang hindi ko na carry mag-alaga. Medyo, sabi nga nila, hindi lang sila mga basta alaga na pakakainin o nandun lang. Kailangan din nila ng attention at pangangalaga. Kaya nga, sabi nga ng ating mga kasama sa Probet, walang asong gala kung walang among pabaya. Yes. Ayan. So, extra naku, dapat pag sa nakakagat care. po yung inyong aso at hindi yan nakatali, may kakaukulang multa po iyan. At naku, mayroon pa po kayong pananagutan sa batas pag nagkataon. Ang oras po natin, mga kaibigan, ganap na pong ikasampo at 15 minuto sa buong kapuluan. So, dadako muna tayo sa ilang mahalagang paalala at muli pong magbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Talino at puso.
Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong araw. Dadako na po tayo sa ating balitaan. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito po ang ating mga pagbabalita. Flu vaccine para sa matatag na kalusugan ng mga kawani. Upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat kawani at maiwasan ang paglaganap ng influenza-like illness, nagsagawa ang Provincial Health Office sa pamumuno ni Dr. Gerald Alday, ang OIC ng PHO, ng flu vaccination noong araw ng Lunes, October 27. Layunin ng gawain ito na maprotektahan ang mga empleyado ng pamahalang panlalawigan ng Batangas laban sa mga sakit na dulot ng influenza virus, lalo na sa panahong pabago-bago ang klima. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na adhikain ng pamahalang panlalawigan na isulong ang matatag na kalusugan para sa bawat isang Batanggenyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna, pinatitibay hindi lamang ang resistensya ng bawat kawani kundi pati na rin ang kakayahan ng lalawigan na magbigay ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko kahit sa gitna ng banta ng mga malawakang pagkakasakit. Sa pagkakaisa at malasakit ng bawat isa, patuloy na ipinakikita ng Provincial Health Office ang pagiging haligi ng matatag na Batangas, isang lalawigang handa, malusog at matatag sa pagharap ng anumang hamon sa kalusugan. Samantala, noong araw ng Huwebes, October 23, 2025, nagtipo ng mga LGBT city at municipality presidents ng Batangas sa PSWDO GAD Conference Room sa pangunguna ng Promoting Advocacy, Rendering and Neutral Equality. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang advokasya para sa karapatan, pagkakapantay-pantay at proteksyon ng LGBTQIA+ community. Tinalakay sa pagpupulong ay ang paglikha ng bagong LGBT logo bilang simbolo ng pagkakaisa, program flow para sa 2026 LGBT celebration at mga proyekto at aktibidad para sa mas inklusibong Batangas. Lubos ang pasasalamat para sa patuloy na suporta ni Governor Vilma Santos Recto at sa mahigpit na pangangasiwa ni Ms. Ethel Luistro ng PSWDO na walang sawang umaalalay sa mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa bawat Batanggenyo. Samantala, isinagawa naman po noong October 23 to 24, 2025 ang Provincial Advisory Council Meeting and Assessment and Updating of Provincial Action Plan 2023 to 2026 sa pangunguna po ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pamumuno po ni Ms. Ethel Drida Luistro. Pinamunuan po ni Dr. Rolando Tumambing bilang presiding officer. Muling pinagdibay po ng konseho katuwang ang Department of Social Welfare and Development, Provincial Operations Office at iba pang partner agencies ang mga programa at estratehiyang naglalayong higit pang patatagin ang serbisyong may malasakit para sa mga 4Ps beneficiaries sa Batangas. Sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office at sa patuloy na suporta ng ating butihing Governor Vilma Santos Recto, nananatiling layunin ng pamahalang panlalawigan na mapaunlad ang kakayahan, kabuhayan at kinabukasan ng bawat pamilyang Batanggenyo. Samantala, pinalakas ang kakayahan sa pangangalaga at proteksyon ng mga bata sa lalawigan. Noong ika-24 na Oktubre, isinagawa ang 3 araw na pagsasanay ng multidisciplinary team mula sa iba't ibang bahay pag-asa sa buong lalawigan ng Batangas. Ang pagsasanay nakatuon sa training on crafting the Child Protection Policy. May layuning tulungan ang mga bahay pag-asa na makabuo ng komprehensibong pulisiya upang maprotektahan ang mga kliyente laban sa pang-aabuso at pagpapabaya. Ang programa ay nakatuon din sa pagtatatag ng mga protokol para sa pag-iwas ng agarang pagtugon sa mga insidente alinsulod na rin sa itinakdang pamantayang legal at sa pagbibigay ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga anak, residente at mga kliyente ng bawat pasilidad. Ang nasabing mga pagsasanay ay naging matagumpay dahil sa husay at dedikasyon ng mga naging tagapagsanay nito na sina Ginoong Israel C. Diloy, isang child protection specialist mula sa Stairway Foundation Inc.
Taus-pusong pasasalamat po ang pinaabot ng multidisciplinary team ng Bahay Pag-asa ng Batangan sa walang sawang suporta ng ating buting Governor Honorable Vilma Santos Recto, gayon din sa mga bumubuo ng PSWDO sa pangunguna po ni Ms. Ethel Luistro sa kanilang patuloy na suporta sa adhikain mapabuti ang kapakanan at kinabukasan ng mga kabataang Batanggenyo. Sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, sa pamumuno ni Ms. Ethel D. Luistro, at sa buong suporta ng ating butihing ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, matagumpay na isinagawa noong October 23 to 24, 2025 ang 2 days Capability Building Seminar for OFW leaders na may temang Empowering Community Leaders in the Digital Age, Navigating the New Era of Engagement. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kakayahan ng mga OFW community leaders sa paggamit ng digital tools para sa mas epektibong pamumuno, advokasya at pakikilahok sa makabagong panahon. Kinilala at pinasalamatan din ng PSWDO sina Miss Eileen C. Peñas at Miss Riza Saliva mula sa Atikha bilang mga naging resource speakers ng programa na nagbahagi ng mahahalagang kaalaman at karanasan para sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga OFW leaders sa digital na panahon. At para naman po sa Spooktacular Fund sa Pagsisirili Child Development Center, masayang ipinagdiwang ng Provincial Government of Batangas ang taunang Trick or Treat 2025. Kahapon po yan, araw po ng October 27, 2025, suot po ang kanilang makukulay at malikhaing kasuotan. Naglibot po at nag-enjoy ang mga batang Batanggenyo sa isang araw ng halakhakan, kasiyahan at kababalaghan. Salamat po sa Provincial Social Welfare and Development Office sa pangangasiwa po ni Ms. Ethel D. Luistro at sa buong suporta ng ating butihing ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, sa patuloy na pagtataguyod ng mga programang nagbibigay saya at pagkakatuto sa mga kabataan. Ayun, alam mo ba Kuya Eds, kung nakita mo si Andeng sa kanyang Halloween costume, talagang kabog na kabog. Kinabog talaga ni Kuya Junjun na Ate Pinas. Talagang pinaghandaan. Nakakatuwa naman sila. Yes, at sa lahat. At talaga namang naubos din yung mga pamigay na candy. No? Talagang pwede na sila magtayo ng sari-sari store in one day. Nakita ko nga si Teacher Gemma, tayong kanya mga kasama. Yung black bag na yung dala, sabi ko, paano uubusin ng bata yung ganyang kadaming candy? Talagang eco bag ang dala, hindi na yung orange na buong Kapitolyo ba naman ang basket. nilibot nila? Tutulungan po ng mga matatanda naman. Nandito po ako. Sweet tooth, yung mga sweet tooth na parents, no? So, talaga nakakatuwa yung effort ng mga magulang. Yes, and thank you sa lahat ng ating mga offices dito sa Kapitolyo na talagang pinasaya ang ating mga bata sa kanilang Spooktacular Day. Ayan. At syempre, congratulations din sa PSWDO. Busy sila itong linggong to, no? At yun nga, yung empowering the OFWs in digital engagement. Alam mo, isang napakagandang hatid yan ng digital age, no? So, hindi ka na mangungulila sa mga kamag-anak mong nasa ibang bansa dahil yung video conference, nakukumusta mo. Noong panahon ni Jundel. Di ba? Long distance pa yata yun, tatawag ka. Tapos may susulat. antena pa yun ng may bayad po. Nagre-record. Load pa. Alam ko yung mga tiyahin ko nagre-record tapos i-mail, tapos papakinggan. Yung mga ang mahal bayad sa mga roaming, ano ba ang tawag? Yung sa cellphone na tawag. Tsaka yung long distance na tawag. Call po. Collect call pa yun. Opo. Ang mami ko po, tanda ko po, nakaka-collecta na po siya ng mga cards. Tapos po ay nire-reuse na lang po niya pang project ko dati. Ngayon, tapos di ba, hintay mo yung sulat, hindi mo makikita kung picture nila, gano'n. Ngayon, real time. No? Updated po sa online. Parang kasama mo na rin. Pwede din pa lang sa video calls, talaga namang sulit na nakakausap mo pa. Yung mother ko na lang, tsaka yung dalawa kong kapatid. Pag nag-usap sa
call. Sa Isang oras pa. Anong isang oras? Kalahating araw. Oo. Nagkaka-reunion na po. Ay, nandito ako ngayon. Magluluto ako. Ito yung itsura ng bahay. Mag-uusap po ang isa, tapos i-add ng i-add hanggang sa naging group call na. Diba? Parang ikaw, diba? Lagi mo rin nakakausap ang si LDR. Habi. Kahit na siya ay nasa assignment, Yes. no? At thank you talaga sa internet. Talagang kahit nasa laot ay talagang meron pa rin at nakakausap. At saka yun di ba? Isang paraan din yan na yung mga magulang ay masubaybayan din yung kanilang mga anak at hindi, alam mo yon yung sinasabi nga nila na, di ba, wala ka ng panahon sa amin, puro trabaho ang kanilang inaatupag. Pero hindi natin alam, ginagawa nila yung sakripisyong yon para sa kanila din. Kaso nga, yung family dynamics, nagkakaroon ng tawag dito, gap. Kasi nga, malayo sa isa't isa, pero ngayon, digital age, lahat ng ngayon, pamilya at yung mga advocacy group. Yes. Hindi na kailangan bumiyahe na malalayo dahil meron ng teleconferencing, digital age, no? Pati pagpapadala ng funds. Yes. No, hihintayin mo pa remittance no? Pupunta ka pa dun sa mga Tapos mayroong mga chance siguro na, ay wala pa pala, sayang yung pamasahe, nakapunta pa dito. yun, no. Kaya hihintayin pang may umuwi. Opo. Ngayon po, Gcash, QR. Yun. Ngayon, digital. Wala nang kawala ang mga ninong at nina ngayong Pasko. Ayan, magpapasko na. Announcement. Ayan, nasenyas na si Direk. Ayun, at speaking announcement na daw, Almira. Bilisan mo. Sa darating po, bukas po, October 31, 2025, araw po ng Biyernes, idinedeklara po ang araw na ito na special non-working holiday sa buong lalawigan. Alinsunod po yan sa Proclamation number 727 bilang paggunita sa All Saints Day Eve. Ayun. So, kayo ba ay mga uuwi sa inyong mga hometown? Ito na po ang aking Wow. po. 3-day vacation. Bukas po ang inyong lingkod ay magtutungo naman sa ating bayang Sinilangan. Ang bayan ko, mahal ko, ang bayan ng Nasugbu. See you tomorrow. Ayun, at sa mga gustong manood ng MPBL mamaya, dyan po gaganapin sa ating Batangas Province Event Center. Ang bagong-bagong home court ng ating, ano bang tawag doon? Batangas ano ba? Yung Batangas natin. Libre daw yung entrance. So, supportahan po natin. Free entrance. Basta wear white shirt. Yun, yung ating team Batangas. Good luck po sa ating Tanduay Batangas Tanduay Ramba. Ayun, Batangas Tanduay. Ayan. Masters. Good luck po. So, Pahabol na pagbate. Hello, Nika and Steph and Mommy. Salamat sa pag-alaga kay Sebi. Ayan. So, DJ Banjo, sa mga kasama natin sa ating mga partner radio stations, maraming salamat sa inyo. At ayun, mga taga Infinite Radio, good morning po. Hello po, good morning. Salamat sa inyo mga taga Infinite Radio 102.3. Thank you so much po. Ngayon, so syempre pinasasalamatan na rin ating mga technical team ngayong araw. Syempre, nandyan si Direk Gian Escamillas at ang kanyang mga kasama, Miss Abon Loca Gimbal, kay Jundel na ating FD ngayong araw, kay Marwin. Sino pa ba nandyan? Julia. Si Julia. Si Julia B. Hindi ka Gerard makita Season. dyan, Season. Hello, good morning. Thank you. Magparamdam ka, galawin mo ang baso. Opo, at syempre po si Tito Roger. Tito Ating Roger. station Ayan. manager, Tito Rogelio. Ayan. So, sa ngalan po ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas at ng biyaheng Kapitolyo Team, Nang pamunaang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. hanggang sa susunod pong pagtutok, manatili po tayong ligtas, malusog at mapagmatsyag. Ito pong muli ang inyong lingkod, Edwin Sabarte. At ako naman po ang inyong kapartner sa biyahe na laging kasama sa kwentuhan at balitaan. Ito pong muli si Jane Ilarma Ilagan. Syempre kasama po ang inyong Thursday Patroller, Almira Elaine Baler. Maraming salamat po sa walang sawang pag-antabay sa inyong mga kaagapay tuwing Thursday. Hanggang sa ating susunod na pagpasada, mga kabiyahe, ito pong muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo!
Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapital! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapital! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapital!